Yan. So ulitin ko mga kaiksena, ito po ay para ma-refresh lang inyong mga utak dahil sa paghiling ng Amerika na ma-extradite si Kibuloy. Okay? Ito, tira. Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno umano siya ng Administrasyong Marcos. Ito yung time na tamang hinala si Pacquiao. Naalala niyo may drone daw na lumilipad sa ano yun? Sa kanyang hardin. Mga tamang hinala yung mga kulto ni Kibuloy. At tamang hinala din si Kibuloy na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang may utos na hulihin siya ng Amerika. Diba? Sabi pa dito, bakit ako makikipagdebate sa inyo? Ha? Ako, I am the way. I am the way. Oh. Tatay ninyo si Kibuloy. Tatay ninyo siya eh. Nagpapatigil ng lindol ng bagyo. Kaya, kayong mga K.O.J.C., mga mukha kayong tae. Sige na nga, ito na nga, tuloy na natin. Basta nire-refresh ko lang kayo bago tayo pumunta sa mismong update. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Di ba meron pa yan? Yung maraming babae, di ba? Single ako, kaya pinag-aagawan nila ako. At kapag ako'y hihindi, hinaalala niyo yun? Nakalimutan ko na nga eh. Ano nga ba kasunod doon? At kapag ako'y hihindi, ano nga susunod no? Nakalimutan ko na. Praise the Father. Gituloy natin. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos. Pag napapakinggan ko to, matatawa. Pag napapakinggan na lang siya, di ba? Matatawa ka na lang sa mga kasinungalingan nitong putang inang pastor na to. Ano? At kapag ako'y hihindi, kalimutan ko na eh. Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Wow. Mag-resign na kayo. Wow, galit na galit ah. Asa siya ngayon, Direk? Andun sa kulungan. Sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Parang wala na nga yung tinig mo eh. Ang naririnig na lang namin, hininga mo. Bakit, Direk? Meron daw sakit sa baga. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang binabanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Tamang inala talaga. Siraulo! Base raw kasi sa kanyang mga source, nakikipagsabwata na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kasong nakasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos, at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 million pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Nakita nyo kung gaano kasinungaling si Kibuloy? Di ba? Oh. Tumitira nga ng minor de edad eh. Ano ba kayo? Di ba?
tigil-tigilan mo kami, Kibuloy. Parehas na parehas talaga kayo ng idol. Ay, hindi, parehas na kayo ng vlogger mo, Sinindirek. Yung tumitira ng 13 anyos na vlogger ng mga DDS, Kadiri, ano? Boom! No, hindi. Maisingit ko lang. Yung vlogger na DDS, banatae. Yung mga bata ni Banat Bay, ano? Lahat may mga kapansanan eh. Yung isa manyak sa bata o ano, pedo. Basta yun na yun. Baka maano tayo ni YouTube. Yung baluga na vlogger na, isipin mo, yung tanda niya na yun, tapos inasawa niya, wala pang joga. Parang ganito pa lang yata yung joga nung bata. Tapos, inano mo na, inanto nakakahiya ka, tapos meron ka pang pakikipaglaban sa bansa. Ikaw nga, kinalaban mo, mismo minor de edad, minanyak mo, nako, Kadiri, ano? Boom! Tapos, oo, proud pa yung leader nilang bakla na si Banat Bay. Oo, kaysa daw, ano, streetwise. Ina mo, streetwise, si JG, bobo yun. Streetwise, Diyos ko. Streetwise, mumukha mo. Di ba? Kakaya, ano, kakadiri, ano. Hindi man lang nila makondina na, uy, grabe ka, pinatulan mo, bata. Hindi, kunting panahon pa, mag-18 na to. Talaga mga ugali ng mga DD shit, may sapi sa ulo eh. Di ba? Tuloy natin. Wala ring pahayag tungkol dito ang US Embassy, pero iginiit nila na higit isang dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pang-aabuso gaya ng rape. Kaya Gabi, no? Ako, papadala ko talaga yan doon. Kasi, biruin nyo, doon niya ginawa yung mga kahalayan niya, napakarami. At hindi lang, dekada nga ang sabi dito eh. Oh, kakaloka. Sabi ni BMB Eduardo, Street Mart, si J. Bobo, yauts ayawan. Ano to? Ayun, talagang ito si Saisem, nag-effort pa eh. So, ito yung sinabi ni Kibuloy dati. Kasi sinasabi ko nga ito, ginagaya ko eh. Single ako, kaya pinag-aagawan nila ako. Pagkatapos na ako ay hihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Praise the Father. determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din naming hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga alegasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam kanina. Oo. Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Putik na yan, oh. 3 nga lang eh, o isa lang malupit na eh. Ito si Kibuloy, 43. Talagang putang inang tanga ng mga naniwala dito kay Kibuloy, yung mga bobo. Diba? Kakaloka, no? Maid Moisel, maraming salamat po. Thank you so much. Yeah, baby! Yan, shoutout po sa inyo. Thank you for watching. Yan, oh. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong Nako. November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Nako. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Alam mo, kay Umali, kahit sabihin na natin naka-aircon siya sa Pilipinas, pero siguradong sigurado na mas matindi ang mga bubunuin niya doon. Mas malupit ang magiging hatol sa kanya ron. Oo. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na ring sabina sa Senado at Kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng mga pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Sinagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Yan. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos. Akala
Yung ina mo, manyak. Ano? Ha? Hindi ka nag-asawa at inaakusahan ka ngayon ng napakaraming babae. Totoo naman eh. Mag-aasawa ka pa ba sa tingin mo? Every night meron kang kalambutsingan, binebengbang. Ayon sa nasabing pagdinig at mga sinasabi ng mga testigo at laban sa'yo. 'Di ba? Yung intong manyak na to. Ikaw, mag-aasawa ka pa? Hindi mo na nga kailangan ng asawa kasi merong taga-masahe, may taga-bihis, may nag-aasikaso. Pipili na lang siya doon sa mga, ano yung tawag niya doon, sa mga babaeng ano niya? Pastoral, ayun. Oh, gusto si Pastoral A, bukas si Pastoral D ah. Meron po si Pastoral D. Kahit na! Di ba? Oh, huwag mo kaming niloloko kay Buloy, nakakulong ka na nga eh. Tapos, pinayaman daw siya. Ha? Yumaman ka, oo. Pero hindi dahil sa Panginoon, dahil sa panlilinlang mo. 'Di ba? Una sa lahat, yung ginagamit mong tao mo na nagpapakahirap para magbenta ng puto, magbenta ng kakanin, magbenta ng ballpen, magtinda ng chocolate. 'Di ba? Na pagkasinita mo kay Kibuloy yan, ano? Aalis na. Ma'am, sir, working student po. Bili na po kayo, tulong po, pansuporta sa pag-aaral ko. Sus, kay Kibuloy yan eh. Tatakbo. Sorry wala, kay Kibuloy pala yan eh. Diba? Yumaman ka at isa pa nang dahil din kay Duterte. Subscribe na agad. Migil ka, 'di ba? Med Moisel, maraming salamat ulit ha. Yeah, baby. Kilala nila sa akin, single ako, Yan. kaya pinag-aagawan ako. Oh. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Single ako. Wait lang, may naalala ako eh. Asan ba 'yon? To, baka nandito yung ano ko eh. Yung ating tugtog. Andiyan pa ba? Naku, wala yata yung ano. Meron lang ako eto. Ano din, Direk? Oo. Rinig nyo ba? Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako may-ari ng kaluluwa nyo. Oo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ano pa? Meron pa ba? Wait lang. Wala yung Eto. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Ayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ayan binuo ko na yan baka magreklamo pa kayo. Okay na. Tuloy tayo. Nakaloka talaga si Kibuloy Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Risa Ontiveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdinig. Wag na siyang magpa-victim pa at pagpapaaresto sa kanya, then the committee will also feel able to ask the assistance ng PNP. Sa kabila nito, nanindigan si Kibuloy na hindi niya haharapin ang senadora. Mas mainam daw na magharap-harap na lang sila sa korte. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Losban. Kita mo naman nasa likod niya, 3 foreigner, di ba? Si Pastoral A, Pastoral B, Pastoral C, di ba? Si Pastoral A, Americana. Si Pastoral B, Brazilian. Si Pastoral C, Cambodian. Okay. So, tuloy tayo. Anyos, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, binuweltahan din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga akusasyon ni Pastora Apollo Kibuloy na nakipagsabuatan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para iligpit siya. Sa isang pahayag, iginiit ni Romualdez na batid niya ang mga paratang na kinakaharap ng pastor partikular sa FBI. Pero hindi raw nila kailanman nilalabag ng Pangulo ang saligang batas.
Wala rin daw basihan ang mga paratang ni Kibuloy na nakikipagsabwatan sila ng Pangulo sa ibang bansa laban sa kanya. Ang galing talaga ng mga DDS, ano? Mahilig talaga silang magbato, no? Pero pagka titignan mo, sa kanila bumabalik naman. Tulad niyan, yung mga akusasyon laban kay Kibuloy, literal na meron talagang mga ebidensya testigo. Ito mo, asa na siya ngayon? Nakakulong, di ba? O, anong sabi ni Kibuloy? Nagbintang, nag-akusa. O, kayo na bumalik. Eh, di sa kanya, ay ninihika doon sa Pasig City Jail. Di ba? Karma is real. Nililihis lang daw ng pastor ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong legal na dapat niyang harapin. Kaya hinikayat niya si Kibuloy na harapin na lang ng tama ang mga akusasyon laban sa kanya. Okay. So, eto na po yung latest. Ano yung latest, mga kaiksena? Yan. So, pinapa-extradite na ng gobyerno ng Amerika si Pacquiao o si Pastor Kibuloy. At ito ang balita. Ng gobyerno ng Amerika na Ulitin natin, bitin. formal lang hiniling ng gobyerno ng Amerika na ma-extradite o isuko sa kanila si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay para litisin doon si Kibuloy dahil sa kanyang patong-patong na kaso gaya ng child sex trafficking at fraud. Kinumpirma po yan mismo ni U.S. Ambassador Babe Romualdez sa News 5 na ipadala na rin sa DOJ ang dokumento para maproseso ang hiling na extradition ng Amerika. Pero ayon sa DOJ, wala pa silang natatanggap na dokumento. Ngayong gabi lamang, kinumpirma ng DFA na natanggap na nila ang extradition request mula po sa Amerika. Base sa Philippine-US Extradition Treaty, ang DFA ang unang point person sa naturang request. Inendorso na rin daw ng DFA ang nasabing request sa DOJ. Naharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso sa US 2021. Nagkasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang. Gayon din ang conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Grabe, no? Titignan nyo, mga kaiksena, napanggan nyo naman siguro. Hindi nyo mababasa, masyadong maliit na sa screen, eh. Di ba? Yung mga sex trafficking, by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash, smuggling at inek-anek. Pati yung mga secret marriage din, dinali ni Kibuloy. Grabe, no? Oh. Ayon sa US prosecutors, ginamit daw ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro ng pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga miyembro ng KOJC, inabuso, binantaan at minanipula raw. Pero itinanggi lahat yan ni Kibuloy. September 2024 naman nang maaresto si Kibuloy dito po sa Pilipinas. Nakulong siya ngayon. Grabe naman to si Linsudo, oh. Bunganga mo rin, ha? Bakit anong sabi, Derek? Lantutay na yung mukha ni Pastor kasi walang tahong na nakakain. Oo, wala. Di kasi pwede magpakain ng tahong dun sa, sa kulungan. Ano lang, ang pwede lang dun lalo pag Friday, munggo. Mahal kasi yung seafoods. Ano ka? Siniswerte ka, preso ka nga. Gusto mo pakainin ka ng masarap dyan? So, mga pinapakain lang nyo sa mga preso, mga gulay. Tapos, yun, munggo. Oo, mga gano'n. Di sila binibigyan ng mga seafoods. Oo, pwede tulya. Seafoods din yun, ah. Okay lang yun kasi ano yun eh, may burak. Diba? Kasi yung yung tulya, nanguhuli ko niyan eh, kumukuha ko niyan eh, di sa di sa may Manila Bay. Gamit ko yung electric pan. Sandok ang ganyan sa may hanggang dito yung tubig, hanggang dito sa ganyan. Siyempre, mababa ka ngayon ganyan. Pag sandok mo sa may burak, angat mong konti. Pag mo, daming tulya, oh. Pero hindi ako makain ng tulya. Tahong lang. Oo. Hindi nyo yata alam yun. Yung tulya, yung maliliit lang. Yung nakukuha lang dyan sa Manila Bay. Ganon.
O Laguna de Bay, ganyan. Laguna de Bay pala, hindi Manila Bay. Di ba? Oh, pwede. Kasi masustansya naman yun pagka iginisa mo na may luya. Okay na yun. Tapos paminta, pait na yun, masarap na yun. Para na rin tahong. Doon sa Pasig City Jail Dormitory habang nililitis ang kaso na qualified human trafficking. Nililitis din siya sa isa pang kasong child sexual abuse na hawak naman ng Quezon City RTC. Nag-ugat ang lahat ng yan sa mga reklamong sinampa sa kanya ng DOJ kasunod po ng aligasyon sa kanya ng dating KOJC members. Wala pa naman daw natatanggap na formal na abiso tungkol sa extradition request ng Amerika ang kampo ni Kibuloy. Samantala, iginiit ni Senadora Risa Hontiveros na panahon na para dalhin sa Amerika si Kibuloy. Naku, magagalit na naman. Alam nyo, mabubuhay na naman ang mabubuhay na naman ang mga dugo ng mga KOJC. Boom! Oo, sigurado baka nga sa mga oras na to may mga content na yung SMNI. Dire ka papasok lang, love you. Sige, love you too. Si Hontiveros ang nanguna sa Senate investigation laban sa pastor kaugnay ng alegasyong human trafficking at sexual abuse. Ayon sa senadora, napanatag siya na may dalawang jurisdiksyon ang gustong mapanagot si Kibuloy dahil sa umunoy krimen niya laban sa mga kababaihan. Dagdag pa ni Hontiveros, wala na raw dapat matira na kahit katiting na impluwensya si Kibuloy sa Pilipinas. Tama. Bago ka magbigay ng konteksto, may tanong ako. Sige. Ano yan? Pwede ba nating hindi isuko si Kibuloy sa US kasi meron din siyang kaso dito? I think that's an option for the Philippine government, pero I think that's also something we want to ask our resource person kasi most people have the idea that it's an executive agreement. Magkakasundo lang Malacanang sa White House at yun na yun. Correct. Mukhang hindi ganun It's actually a judicial agreement. How is it different? Bakit Iba ang judicial korte, agreement? iba yung Okay. who makes the final decision, who makes the final call. Ang akin lang kasi... okay, sige, go ahead. Ito pala. Hindi na natin para ituloy kasi mahaba yan. May interviewin sila. So, mga kaiksena, kung kayo ngayon ang tatanungin ko, no? Kayong nanonood ngayon dyan, para sa inyo, payag ba kayo na ma-extradite si Kibuloy sa Amerika? Oo o hindi? Kung pwede nyo mailagay na payag ako kasi, i-comment nyo. Ulitin ko, lahat naman nakikinig at mga re-replay nito. Man from Manila live to. Payag ba kayo na ma-extradite si Kibuloy sa Amerika? Oo o hindi? Kung kaya nyong ilagay yung dahilan, bakit? Kasi, comment nyo. Ngayon, ako naman, habang kinagagawa kayo ng inyong comment, ako muna. Ako, payag ako. Although sabihin nyo na, mas maganda dito yan para magdusa. Kasi sa Amerika, maganda yung presyuhan nila doon kaysa dito. Sabihin na natin, ibigay na natin doon. Hindi ba't mas masakit sa puso, lalo na kung alam mong nandun ka at malayo ka sa bansang sinilangan mo? Right? Di ba? Yun na yun. At isa pa, syempre wala kang ibang kamag-anak, wala kang ibang kahit anong, kung gusto mo talagang pagdusahin yung tao, doon mo dalhin. Di ba? Bago siya mabisita doon, bago siya makahingi ng tulong doon, lilipad pa sila pa Amerika. Di ba? So, napakalaking sakripisyo at pahirap para kay Kibuloy yun. 'Di ba? At kung meron siyang gusto pabisitahin doon na walang kakayanan, kailangan siya sumagot. Layo, mahal-mahal ng ticket, pamasahe at kung ano-ano pa. So, para sa akin, mas gusto ko doon yung nadalhin yan. Palamunin pa rito yan sa Pilipinas 'Di ba? Opo, kasi pag nanalo, kaalyado niyan, Chuck absuelto yan. Yan, very well said. 'Di ba? Kasi mas transparent ang justice doon. Yan. Kasi kapag dito,
sa atin gagamitin si Pacquiao ng mga DDS para manggulo pa. Pwede. O yan. Crime does not pay but bad or illegal acts always lead to bad results. Punishment in the end, ito ang nangyari ngayon sa mga masamang nanunungkulan sa government natin. Deserve mo talaga yan. Kapalaran mo na yan, Kibuloy. Sa dami ng winalangya mo at sinamantalang mga kababaihan, kabataan noong namamayagpag kayo ni Digong nyo. Ano to? 100% yes para maharap niya lahat ng kaso niya doon at para it's atay lang. Sila ni tatay nilang karton na nasa foreign country. Yeah, baby. Di ba? Agree. We have to respect respect our extradition treaty with the US. Yan, gagaling sumagot ng mga kaiksena natin, ng tatalino. Hindi kagaya ng mga DDS pag nakita mo sa mga live stream ng mga subscriber, mga followers nilang mga vloggers, makikita mo bangag, maleta. Ano to? Basta, Sara 2028, yung inang mga comment yan. Di mo na nakikipag-interact kung ano mailabas yung mga utak kung may laman no? Diba? Oh, deserve niya, ano to? Acre 22 na yan. Deserve niya biyan para possibility na mabitay. Ayusin mo nga! Loko sa'yo. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya yan bagay sa mga demonyo. Ayusin niyo yung mga ano nyo. Pati ako ginagawa nyo akong ngungu Paig ako para mabigyan ng hustisya lahat ng mga winalangya niya. Para makulong at mabawasan ang salot sa Pilipinas. Yan. Ako agree, may atraso siya doon. Panagutan niya din dapat doon. At doon niya di niya magagamit impluensya niya doon. Ito pa. Oo, paig ako dere kasi dito walang kwenta ang batas natin doon sa Amerika. Mas maganda dahil walang tutulong sa kanya doon. Actually, Jonara, may kwenta ang batas natin dito. Kita mo naman kung nasa na yung mga kagaya nila Marcoleta, nila Jinggoy, nila Mike Defensor, di ba? Soon na rin si Sara susunod. So bago natin puntahan yung isa pang topic talaga natin, so eto na nga mga kaiksena. Isang napagandang update sa kaso ni Kibuloy kasi pag ito natuloy na ma-extradite si Kibuloy, lalong hihina yung mga trolls at pamimake news. Kumbaga hihina, mababawasan. Siyempre pag yung leader nila wala nang kawalan, andun na sa US, wala na rin yung uubos ang pera niyan doon. Paano patatakbo ang kanilang kulto kung yung leader nila wala nang nag-guide? Wala nang nag-guide sa nila sa katarantaduhan. Diba? So, halika na mga kaiksena, puntahan na natin yung breaking news natin talaga dito. Kaya ano pang nihintay nyo, type action na and let's go sa go.